Nagsisimula ang chapter nang nakita ni Kang Hayen ang ilang mga bata na nag-aaway. Ang isang batang lalaki ay sinasabihan ng isang batang babae na siya ay dayuhan at hindi katulad ng iba. At sinasabihan siyang umuwi na sa bansa nila. Nasaktan ng batang babae, at pagkatapos ay pinaghiwalay ni Kang Hayen ang dalawang bata. Sinabihan niya ang batang lalaki na bawiin ang kanyang sinabi. Saktong dumating din ang babae mula sa tindahan, tumatakbo dahil ang inaalipustang bata ay ang kanyang anak na si Myung. Tumakbo palayo ang bastos na batang lalaki, at pagkatapos ay ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Yeongon. At sinabi kay Kang Hayen na siya ay mula sa Vietnam. Dahil dito, ang mga bata ay binubuli ang kanyang anak. Habang naririnig ni Kang Hayen ang patoto ni Yeongon tungkol sa pambubuli sa kanyang anak dahil siya ay dayuhan. Gusto niya itong patahanan at sabihing hindi totoo iyon. Pero kung gagawin niya iyon, magsisinungaling lamang siya. Narinig niya mismo ang batang lalaki na sinabing bumalik na si Myung sa kanilang bansa. Dahil iba ang itsura niya kumpara sa lahat. Alam ni Kang Hayen na sensitibong usapin ito, at hindi siya pwedeng magsalita ng pabigla-bigla tungkol dito. Nanatili lang siyang tahimik, kaya si Yeongon na ang unang nagsalita. Sinabi niya na alam niya kung sino si Kang Hayen. Ngunit ang tanging alam niya tungkol sa kanya ay nagmamay-ari ito ng isang restaurant sa kabilang bahagi ng baryo. Bigla siyang nagtanong kung maaari ba siyang turuan ni Kang Hayen kung paano magluto. At napatingin lang si Kang Hayen sa kanya ng malaki ang mata. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Yeongon na puro lutong Vietnamese lang ang kaya niyang gawin. Ibinunyag niya na ngayong taon gustong imbitahan ni Myung ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang kaarawan. Kaya gusto ni Yeongon maghanda ng mga pagkaing Koreano para sa kanila. Malaki ang naging epekto ng mga salita ni Yeongon kay Kang Hayen. At kahit pag-uwi niya, iyon pa rin ang nasa isip niya. Nararamdaman niya ang sinseridad sa mga mata ni Yeongon. Kaya wala siyang ibang magawa. Ngunit ngayon, medyo nalungkot siya dahil naintindihan niya ang dahilan kung bakit humihingi ng tulong si Yeongon. Alam niya na ang dahilan kung bakit gustong maghanda ni Yeongon ng pagkaing Koreano. Ay para hindi na pagtawanan ng ibang mga bata ang kanyang anak. Ang kaisipang ito ay nagbibigay ng inis kay Kang Hayen sa hindi niya malamang dahilan. At bigla na lang niyang napansin na ang kanyang alagang si White Rice ay pilit siyang nilalapitan. Akala ni Kang Hayen na ito ay isang matamis na sandali na pinapalakas ng kanyang aso ang kanyang loob. Ngunit hindi, si White Rice ay isang ganid na hayop na gusto lang ng pagkain. Nakatagpo ito ng isang lata ng premium at mamahaling caviar. At gusto niyang ipabukas ito kay Kang Hayen. Nabigla si Kang Hayen at tinanong kung saan ito nakuha. Sinabihan niya si White Rice na hindi naman masarap ito kainin ng diretso mula sa lata. Ngunit wala siyang pakialam dito dahil wala naman itong silbi sa kanya sa kasalukuyan. Binuksan niya ang lata habang tinitingnan si White Rice na may pagkadismaya. Sinabing lagi itong lumalapit sa kanya para humingi ng tulong pagdating sa pagkain. Ito ay isa na namang sandali ng kaliwanagan para kay Kang Hayen. At napagtanto niyang tama lamang na humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi nagtagal na pagdesisyonan niyang humingi rin ng tulong sa iba dahil ganito ang magkakapitbahay. Sa kalagitnaan ng tanghali, nagdala siya ng pakete na may lamang mga sauce at nagpasya siyang bisitahin ang isa sa kanyang mga kapitbahay. Naniniwala si Kang Hayen na alam niya kung sino ang dapat niyang kausapin sa mga ganitong sitwasyon. At iyon ay ang mapagkakatiwalaang tao na maraming alam tungkol sa mga tao sa baryo. Nakarating si Kang Hayen sa gate at pinindot ang doorbell. At maya-maya'y bumukas ang gate at si Sujin, ang buntis na babae, ang sumalubong sa kanya. Nagulat siya sa pagbisita ni Kang Hayen at sinabing hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Nagulat din ako, akala ko pupunta siya sa bahay ng kapitan ng baryo. Sinabi ni Kang Hayen kay Sujin na mayroon siyang gustong itanong at makuha ang kanyang opinyon. At tinanggap naman siya ni Sujin papasok. Laking gulat ni Kang Hayen nang makita ang kapitan ng baryo na nakaupo sa loob. At masasabi kong fan ako ng timing ng taong ito. Malakas din niyang sinigawan si Kang Hayen na dapat ay sa bahay niya pumunta kung kailangan niya ng payo. Tinanong ni Kang Hayen kung ano ang ginagawa nito rito. At sumagot ang matandang lalaki na pumunta siya rito para uminom. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Kang Hayen ang pagsasalaysay ng kanyang suliranin. Sinabi niyang iniisip niya kung anong putahe ang maaari niyang ituro kay Yeongon para sa kaarawan ng kanyang anak. Sumagot si Sujin na kilala rin niya ang babae mula sa tindahan. Nakita rin niya si Myung na nakikipaglaro kay Sang-ho matapos ang klase ilang beses. Nagulat si Kang Hayen nang marinig niyang magkapareho ng paaralan ng mga bata. At sinabi ng asawa ni Sujin, si Minho, na dahil iisa lang ang paaralan sa lugar. Lahat ng bata ay nag-aaral doon.
Dagdag pa niya na bagamat magkaibigan sina Sangho at Myung, hindi sila magkaedad. Mas mababa sa 20 ang mga bata sa buong paaralan. Kaya nag-iisa lang ang klase nila. Ngayon, naintindihan ni Kang Hayan na pinagsasama-sama sa isang klase ang mga bata mula sa iba't ibang antas ng grado. Pagkatapos, sinabi ni Sujin na nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman ni Yeongan matapos ang nangyari kay Myung. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sinabing gagawin din niya ang ganoon para sa kanyang anak. Naisip ni Kang Hayan ang mga sinabi nito at naisip na lahat ng magulang ay nagnanais na mamuhay ang kanilang anak ng walang alalahanin. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat niyang ituro kay Yeongan ang isang putahe na mabilis niyang matututunan. Ngunit sinabi ng kapitan ng baryo na walang kwenta ang ideyang iyon. Sa halip, iminungkahi nitong gawin ni Kang Hayan ang kabaliktaran. Sinabihan niya si Kang Hayan na sabihin kay Yeongan na magluto ng mga pagkaing Vietnamese. Nagulat si Kang Hayan at sinabi na ang dahilan kaya gustong matuto ni Yeongan ng lutong Koreano ay para sa anak nito. Ngunit matatag ang kapitan ng baryo. Naniniwala siyang ang sapilitang pagtutugma sa iba ay maaaring negatibong makaapekto kay Myung. Tinanong ng matanda, ano ba ang alam ng mga bata sa edad niya? Naniniwala siyang hindi pa matanggap ni Myung ang pagkakaiba nila. Kaya tungkulin ng mga matatanda na ipakita sa kanya na hindi masama ang pagiging iba. Sinabihan niya si Kang Hayan na dapat rin niyang gawin ang kanyang bahagi. Tinapos ng kapitan ng baryo ang kanyang leksyon sa pagsasabing mas mahalaga ang isang kagat kaysa sa 100 salita, at naramdaman ni Kang Hayan na tama ang sinasabi nito. Di nagtagal, nagsimulang magluto si Yeongan sa ilalim ng patnubay ni Kang Hayan, ngunit nag-aalinlangan pa rin siya kung tama ba ang kanyang ginagawa. Iniisip niyang masyadong magkaiba ang mga pagkaing Koreano at Vietnamese. At ano ang mangyayari kung hindi magustuhan ng mga bata ang lutong Vietnamese? Saktong inabot ni Kang Hayan ang isang mangkok ng rice noodles na niluto niya at sinabi kay Yeongan na alisin ang mga sibuyas. Sinabi ni Kang Hayan kay Yeongan na tanggalin ang mga sibuyas mula sa sabaw kapag naluto na. Dahil kadalasan ay pihikan ng mga bata. Sumang-ayon si Yeongan, at pagkatapos ay ibinigay ni Kang Hayan ang kanyang opinyon tungkol sa mga Vietnamese spring rolls na ginawa niya kanina. Bagaman masarap at pamilyar ang pagkain, naniniwala siyang magiging mahirap para sa mga bata na maayos na eye roll ito. Maaaring magresulta ito sa mas kaunting bata ang pipiliing kainin ito, kaya't dapat itong palitan ng ibang ulam na tinatawag na chogyo, na isang uri ng pritong dumpling. Naniniwala si Kang Hayan na magugustuhan ng mga bata ang pagiging malutong nito, at kung sasabihin ni Yeongan sa kanila na ito ay mga Vietnamese dumplings, mas magkakaroon sila ng interes dito. Habang nakikita ni Yeongan si Kang Hayan na same time na tumutulong sa kanya, nararamdaman niya magiging maayos ang lahat basta't tinutulungan siya nito. Pagkatapos nito, naghanda siya ng isa pang putahe, mula sa mga gulay hanggang sa mga buto ng butil at ilang pritong karne. Ipinakita niya ang huling putahe kay Kang Hayan at sinabi sa kanya na ito ay tinatawag na bun cha. Alam na ni Kang Hayan ang tungkol sa putahe, na hindi kasing sikat ng mga rice noodles, ngunit isa ito sa mga kinikilalang pagkain ng Vietnam. Sa putaheng ito, kinakain ang karne, gulay, at noodles matapos itong isawsaw sa isang kutsara. Kumuha ng isang kagat si Kang Hayan. Mabango ang sarsa, na matamis, maasim, at nakakapresko, at naniniwala siyang magugustuhan ito ng mga bata. Sinabi niya kay Yeongan na ito ay isang magandang pangunahing putahe at humiling ng isang basong tubig. Pag-alis ni Yeongan, agad na tinawag ni Kang Hayan ang kanyang alalay na si White Rice at sinabihan itong tikman ang sabaw. Nang matikman ni White Rice ang sabaw, agad siyang nagpadyak ng buntot ng matindi at nasampal ang mukha ni Kang Hayan ng kanyang buntot. Iyon ay isang napakagandang reaksyon, at ito ang pinakamabilis na pagpadyak ni White Rice sa lahat ng mga pagkain na natikman niya sa araw na iyon. Ngayon, naniniwala si Kang Hayan na napakahusay na kusinira ni Yeongan upang makatanggap ng ganitong reaksyon mula sa kanyang opisyal na taga-tikim. Halos nakalimutan ko na hindi siya nakakaramdam ng lasa hanggang sa inilabas niya ang aso. Hindi nagtagal, bumalik si Yeongan na may dalang basong tubig at nagulat siya nang makita ang mukha ni Kang Hayan na puno ng puting balahibo. Tinanong niya kung ano ang nangyari, ngunit binago ni Kang Hayan ang paksa at nagsimulang magbigay ng payo tungkol sa pagkain. Sinabi niya kay Yeongan na alisin ang paminta sa sabaw dahil baka maging maalat ito, at maaaring maging maanghang ito para sa mga bata, at hiniling din niyang bawasan ang dami ng cilantro. Sinabi rin niyang magdagdag ng baka sa mga meat patty sa halip na purong baboy para maging mas makatas ito. Sa pagtatapos, sinabi ni Kang Hayan kay Yeongan na talagang masarap ang kanyang luto at siguradong magugustuhan ito ng mga bata. Natuwa si Yeongan sa narinig at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos nito, umuwi na si Kang Hayan kasama si White Rice sa kanyang mga bisig.
Iniisip niyang maswerte siyang magaling magluto si Yeongan at naintindihan rin ito ng maayos ang kanyang feedback. Sinabi ni Kang Hayan kay Yeongan na wala na siyang dapat ipag-alala ngayon. Bigla, lumapit sa kanya si Myung mula sa likuran, at nang lumingon si Kang Hayan, nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Binigyan siya ni Myung ng isang handmade na imbitasyon sa kanyang kaarawan, at tinanong siya ni Kang Hayan kung siya mismo ang gumawa nito. Ipinagmamalaki ni Myung ang kanyang obra at sinabing hindi siya makakapasok sa party kung hindi niya ito dadalhin. Pagkatapos ay nalungkot si Myung at sinabi na baka hindi dumalo ang maraming bata sa kanyang party. Tinanong siya ni Kang Hayan kung bakit at sumagot siya na dahil nakipag-away siya kay Chulman. Sinabi ni Kang Hayan na si Chulman ang batang bastos at rasesto mula kanina. Patuloy pa ring sinasabi ni Myung na walang pupunta sa kanyang kaarawan at hindi alam ni Kang Hayan kung ano ang sasabihin. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Myung at talagang kabado siya. Iniisip niya kung darating si Mr. Chef at naniniwala siyang darating naman si Sang-ho. Sa iba, hindi siya sigurado, ngunit ilang bata ang nagsabing pupunta sila. Habang iniisip ni Myung kung ano ang mangyayari kung walang dumating, lumapit ang kanyang ina at ipinakita ang suot na damit sa kanya. Lumingon si Myung at namangha siya nang makita ang kanyang ina na nakasuot ng tradisyonal na damit ng Vietnam. Sinabi niya na maganda ang itsura nito at tinanong pa ang tungkol sa damit. Sinabi ni Yeongan na ito ang kasuotan mula sa kanyang bansa at tinanong si Myung kung gusto niya rin itong suotin. Excited si Myung na isuot ang mga ito, at tumakbo-takbo siya matapos maisuot ang bagong damit. Biglang tumunog ang doorbell, at sinabi ni Yeongan na marahil ay dumating na ang mga kaibigan niya. Hinikayat niyang buksan ni Myung ang pinto, at nakahinga ng maluwag ang bata na kahit papaano'y may dumating. Iniisip niya kung sino sa kanyang mga kaibigan iyon habang binubuksan niya ang pinto, ngunit nasindak siya sa taong nasa labas. Walang nagawa si Myung kundi titigan si Chulman na nakatayo sa harap niya, halatang kinakabahan at handang humingi ng tawad sa mga masasakit na salita niya noong una. Diyan nagtatapos ang video. Mukhang handa nang humingi ng tawad si Chulman at hintayin natin kung ano ang magiging papel ni Kang Hayan dito. Manatiling nakatutok para malaman ang susunod na mangyayari at ilike ang video kung nagustuhan ninyo ito.